Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sound check, test 1, 2.
Sound check, test 1, 2. Sound check, test 1, 2. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning! Wala na pa ilalakas yan. Happy Resurrection Day! Gising ka na ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, gising ka na ba? Buhay ka na ba? Buhay na buhay sa presensya at awa ng ating Panginoon. Amen? Sa ating pong pagsalubong sa this Easter Sunday, bago po tayo magsimula, tayo po ay mangunguna sa panalangin at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ama, napakabuti mo, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito, Lord. We are thankful and we are grateful to you, Lord Jesus Christ, sa pagising niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa umagang ito, upang salubungin kayo ng may pasasalamat at may pagpapakumbaba sa aming mga puso. Thank you, Father God, for your mercy and your grace are always new every morning. At sa bawat paggising namin, pagdilat ng aming mga mata, O Lord, pagpinting ng puso namin, tunay nga Ama na kami ay nagpapasalamat sa iyo at ibinibigay po namin ang aming mga papurit pagsamba sa banal mong harapan, O Lord. Lord, bago po kami mag-umpisa sa aming gawain, kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Mula po, Lord, sa aming mga nasabi, naisip, mga naging maling motibo ng aming puso at isipan, mga nilakaran po namin, Lord, mga ginawa ng aming mga kamay at paa, maging maling laman ng aming puso, mga pagkagalit, mga hindi pagpapatawad, O Lord. Patawarin niyo po kami dahil kami po ay nagkasala sa iyong harapan. At we ask, Lord God, that your precious blood of Jesus na linisin po ang bawat isa upang maging katanggap-tanggap at kainam-inam ang pagpupuri namin sa iyo sa umagang ito. Lord, as we celebrate and as we remember the price you've paid in the cross of Calvary sa pagtigis ng dugo mo, Panginoon, 2,000 years ago, we remember and we are grateful. We praise you, Lord God, dahil sa pagdanak ng dugong iyon, we are redeemed, Lord God. And therefore, we will declare our Redeemer lives today and forevermore. Thank you, Jesus. Sa umagang ito, O Lord, samahan niyo po kami sa aming praise and worship, maging sa pagbibigay po ng mensahe ng aming pastor, O Lord. Give him knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo, na kami po ay mapalakas, ma-encourage, mabigyan, Lord, ng comfort sa aming mga pang-araw-araw na kinakaharap sa aming buhay. Thank you, Lord God, for this words, for the truth na patuloy mo binibigay sa pag-asa, O Lord, na ilagay lamang namin ang aming tiwala sa iyo, Panginoong Yesus, na you make all things beautiful in your time and you will make all things work together for good for those who love you. At minamahal mo kami, Panginoon. Lahat ng nangyayari sa aming buhay ay iyong alam, O Lord. Nakita mo na ang katapusan, Lord God, but we trust in you, Lord God. We put our hope in you, Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Maraming salamat, Ama. Kaya patuloy kaming magpupuri, patuloy kaming maglilingkod, patuloy kami, Lord, na aasa sa iyo sa pag-asang daladala mo, na
ikaw ang, you are the Alpha, you are the Omega, beginning and end, O Lord, na lahat ng bagay ay nasa iyo, O God. Kaya naman, Ama, maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, at sa lahat po ng aming mga panalangin. We pray, Lord God, for healing. We pray, Lord God, for the blessings, O Lord, of our soul. We pray, Lord God, for the blessings from the top of our heads to the soles of our feet, Lord God, na kami po ay bibigyan niyo pa ng kalakasan, na patuloy kaming maglilingkod. Bibigyan niyo po kami, Panginoon, ng pag-asa, na kahit kami may kinakaharap ng mga problema, alam namin, Lord God, na sasamahan niyo po kami. Emmanuel, you are always with us. At hindi niyo po kami pababayaan. Maraming salamat, O Lord. Ito pong aming dalangin at papuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Para po sa umagang ito, sabi nga po ng Panginoon, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Tayo pong lahat ay mawit at umikot po tayo. Batiin po natin ang bawat isa. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Oh, this is the day. This is the day you made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. The sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. This is the day you made. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. A sound that has to be made. Oh Lord, and we sing. So our heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. We thank you, O Lord. We praise you and glorify your name, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya at grasya mo, O God. We just want to honor you and lift your name on high. Hallelujah. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you.
Jesus, you are so good. Hallelujah. I will praise, so my heart will sing. You are good, and we every day. I will praise, oh, oh, Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Patuloy kami, Panginoon, na malapit sa iyo sa umagang ito. And as we lay down, Lord God, our crowns before you, we lay them at your feet, Panginoon. Sa lahat ng aming mga papuri at pagsamba, Panginoon. Wala kami ibang gagawin kundi mapasalamatan ka, O God. Wala kami ibang gagawin kundi itaas ang pangalan mo, O Lord. Dapat kang sambahin. Dapat kang purihin, O Lord God. Hallelujah, O God. Thank you, Lord Jesus. Holy, 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 we cry, holy, 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 we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Yes, oh Lord, you're holy, you're worthy. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise, oh God. You're worthy, you're holy in this place, Panginoon. Thank you, Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Your greatness, oh God, your mercy, and everlasting love, oh God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. And we cry, holy to your name, Jesus Christ. Holy, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb.
worship you and to praise you, to give our thanksgiving, O God. Patuloy po nating ialay ang ating mga papurit pagsamba sa ating Panginoon sa oras na ito. Sa pag-alala sa kanyang kagandahang loob, for His grace, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo upang maligtas ikaw at ako. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Napakabuti mo, O Lord. Napakabuti mo. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown Him now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for your love, O Lord Jesus. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on
Jesus. Seated on the throne. Hallelujah. Crown him now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord Jesus, sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. Tunay nga, Ama, na you are worthy, you are holy, you are faithful, you are good. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kagandahang loob. Maraming salamat, Panginoon, sa regalo ng kaligtasan na buhay na walang hanggan. Maraming salamat, O Lord, sa pag-asa na patuloy mong nilalagay sa aming mga puso, that you will always be with us until the ends of the ages. Thank you, Lord. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating pakikinig, may we request all the phones to be in silent mode or in mute po natin para wala pong distraction. So, tinatawagan ko na po si Pastor Megs para po sa salita na. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Praise the Lord. God is good. And all the time. Tunay nga po na sa mga oras na ito, kumbaga ang buong Pilipinas po ay ginugunita ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Pero tayo po, di ba po, tayo bilang isang Kristiyano, yung muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesus ay naganap 2,000 years ago. Hindi siya taon-taon namamatay, hindi siya taon-taon muling nabubuhay. Ang katagumpayan na ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagbigay sa atin na muling ugnayan sa ating Diyos Ama na nasa langit. Sabi nga po sa ating tema ngayong taon, Krus ni Jesus, kabanalan, runong, ugnayan, sigasig. Sabi po sa aklat po ng Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa atin. Purihin ang Panginoon. Sa kabutihan po ng ating Diyos, sa habag at grasya niya, ang ating tema ngayong taon ay malalakaran at malalakaran natin kung tayo ay aasa sa Diyos. Kung ang ating pag-asa ay sa Kanya lamang natin ilalaga. Nakakalungkot lamang po, no, sa mga ganitong panahon, yung mismong simbahan katoliko na ang nagsasabi na ang paggawa ng ginawa ni Kristo ay hindi naman itinuturo ng simbahan. Bagkus ang sinasabi, gaya ng itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, na isa pamuhay ang mga turo ni Jesus. Imagine niyo po, no, yung Vatican na po nagsasabi na hindi nyo kailangan magpapako sa krus, hindi nyo kailangan maghiwa sa likod, tapos yung, yung hinahampas-hampas yung likuran. Nakakalungkot lamang po kasi pati bata po nagagamit.
Meron nga pong bata as early as 3 years old. Tapos yung magulang, tuwan-tuwa pa siya habang binibidyo niya yung anak niya na may dugo rin ho sa likod. Kung titingnan ho natin, parang wala pa ho sa tamang pag-iisip yung bata. Pero sa murang edad, itinuturo na sa kanya ng kanyang magulang yung maling aral na kanilang natatanggap. Sabi nga po, tayo mga Pilipino po kasi more on dun tayo sa tradisyon. Kahit na nasa harapan na natin ang katotohanan, pilit pa rin natin kasi ito na ang aming nakasanayan. Kasi ito na ang aming nakalakihan. Kasi ito na ang aming nakagisnan. Pero purihin ang Panginoon dahil ang Diyos Ama na nasa langit, mahabagin, binuksan niya ang ating kaisipan at maunawaan kung ano ang katotohanan na dala-dala ng ating Panginoong Hesus. Tayo po, ginugunita po natin taon-taon ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi lang tuwing Holy Week. Every day na tayo gumigising, tayo ay nagpapasalamat dahil kung wala ang ating Panginoong Hesus, hindi ho tayo makakapanumbalik. Hindi ho manunumbalik ang ugnayan natin sa Diyos. At masabi ho natin na yung buhay na walang hanggan, hindi ho natin ito makakamtan. Nung tayo po yung mga naging Kristiyano o nung tayo nilapit ng Diyos Ama sa Panginoong Hesus, naunawaan natin na ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Kaya nga po, di ba, ang lagi na natin tinitignan yung buhay na eternal. Yung buhay na walang hanggan, na nakamtan natin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na sarili nating tagapagligtas. Yung katagumpayan na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At sa ikatlong araw, yung kanya muling pagkabuhay, doon na selyuhan ang katagumpayan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Upang ang lahat sa atin na nananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo po ako na basahin ng salita ng Diyos sa aklat po ng Pahayag 21:1 hanggang 8. Pahayag 21:1 hanggang 8. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, "Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay." Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito." Sinabi rin niya sa akin, "Naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya naman magiging anak ko. Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y salawa
ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos Ama na nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa pribileyo at kalayaan na pinagkakalob niyo po sa amin na makapagbasa, makapakinig ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin po namin sa aming kalagitnaan, malayang kumilos ang iyong Espiritu, ang banal na Espiritu, bigyan kami ng karunungan, katalinuhan upang maunawaan po namin ang aming mga binasang salita mo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ito po ay aming malakaran. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, maging ang inyong lingkod. Patuloy, Lord, ako sa inyo lamang po dumidepende at humingi ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, upang maihayag ng wasto at naayon sa iyong katuruan at kalooban ng mga salita mo ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kami nga po sa umagang ito, ang kabanalang naging ganap. Every time po na dumarating ang mahal na araw, doon ginugunita ng nakararaming Pilipino ang ginawang kabutihan ng ating Panginoon. Ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na kung saan ito ang nagbigay kabanalan sa atin na makalapit muli sa ating Panginoon. Kabanalang naging ganap. Sabi nga po sa ating binasa sa verse 1-3, pagkatapos ito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang mga kapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Tayo po bilang mga Kristiyano, bilang anak niya, ito po ang ating inaasam-asam. Naganap na ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na tubusin ang ating mga kasalanan. At bilang Kristiyano, ito ang ating iniintay. At sa ating pag-iintay, tama lamang na ang krus ni Jesus ang ating sundan. Pasanin natin ang ating sariling krus, itakwil natin ang ating sarili at sumunod tayo sa Kanya. Ang Panginoong Jesus ay namatay para kunin ang ating mga kasalanan at ibalik tayo sa kabanalan. Dahil hindi siya kailanman nagkasala, tinalo niya ang kamatayan. Bagamat lahat tayo ay lilipas at darating ang pagkakataon na tayo'y mamamatay dito sa ating katawang lupa, kasama ang unang langit at ang unang lupa, hindi ito ang ganap na kahihinatnan natin. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa kung saan ang Diyos ay mananahan kasama nating mga mananampalataya. At tayo ay magiging kanyang mga banal na mamamayan. Sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, matutupad na ang plano ng Diyos na ibalik tayo sa Kanya. At ngayong umaga ating titignan kung paano nga ba magiging larawan or ano ang magiging larawan ng ganap na kabanalan. Una, ipinanunumbalik ng ganap ng Diyos ang Kanyang nilikha. Ipinanunumbalik ng ganap ng Diyos ang Kanyang nilikha. Sa verse 1, pagkatapos ito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Verse 4-5, at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating bagay. Ito ang mga bagay at mga pangako ng Diyos na pwede natin panghawakan
na asam-asamin natin sa takdang panahon at sa takdang oras ng Diyos ay ating mararanasan. Kasi nga po, di ba, dito sa ating lupang nilalakaran, kahit po dumating ang pagkakataon na sabi natin, ito ang pangarap ko, niloob ni Lord na makamit natin mga pangarap natin, meron pa rin pagdurusa, meron pa rin pagdadalamhati. Pero pag dumating ang pagkakataon at niloob na ng Diyos na bumalik na or dumating muli ang ating Panginoong Hesus, ito ang ating makakamtan. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan, sabihin po natin, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. So hindi pa ho ba natin ito pangahawakan? Diyos na po mismo ang nagsabi, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa, kung saan wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, wala ng sakit, wala ng magdadialysis doon, wala ng magme-maintenance doon. Purihin ang Panginoon. O dahilan para umiyak. Sa bagong nilikhang ito, wala nang bakas ng kasalanan at mga epekto nito. Lahat ay gagawing bago. Hindi ba nakaka-excite yun? Di ba po? Tayo po, pag dumarating ang isang importanteng bagay sa ating buhay, kagaya po ng birthday, sa mga nanay, di ba po, or sa mga mag-asawa, pagka yung manganganak na yung kanyang misis, excited. Pagka ikakasal na, excited, di ba po? How much more yung pangako ng Diyos na pwede nating maasahan at alam natin ito'y mapangyayari, hindi ba tayo ma-excite nun? Kaya nga, everyday na tayo gumigising, dapat magpasalamat. Bakit? Kasi binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na malakaran ang mga itinuturo niya sa atin. Bakit po? Para makasama tayo doon sa bagong langit. Para makasama tayo doon sa bagong lupa. Para makasama tayo, nakasakasama natin ng Diyos na magbibigay ng papuri at pasalamat. Kasi nga, wala nang dalamhati doon. Wala nang kalungkutan doon. Lahat tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat at sasamba sa Diyos. Ano po yung pangalawa? Tayo ay gagawing ganap na banal ng Diyos. Tayo ay gagawing ganap na banal ng Diyos. Sabi po sa verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Hallelujah. Ang dakila at inaasam nating pag-asa sa hinaharap ay ang maibalik sa tamang ugnayan sa Diyos at mabuhay bilang Kanya mga mamayan magpakailanman. Ang dakilang kagalakan ng Diyos ay ang maibalik tayo sa kabanalan at makasama natin siya bilang ating Diyos. Malinaw na malinaw po dito, no? Tayo ay gagawing ganap na banal ng Diyos. Hindi natin kayang gawing ganap na banal ang ating sarili sa pamagitan lamang ng mga mabubuting gawa. Kahit to 10 krus pa ang buhatin ho natin at ilang beses pa ho tayo magpapako sa krus, hindi ho tayo magiging ganap na banal. Bagkus, baka lalo pa tayo nagkakasala. Bakit? Ginawa na nga ni Kristo. Parang sinabi ni Kristo, baka sabihin sa atin ng Diyos, ginawa ko na yan . Kulang pa ba yung ginawa ko sa inyong sakripisyo? Kulang pa ba na nagpapako ako sa krus para ikaw ay maligtas? Kulang pa ba ang aking pagkamatay na kahit hindi ko kasalanan, inako ko, tapos gagawin mo pa din? Hindi ho ba pagsalangsang ho sa Diyos yun?
isang bagay ng pagmamalaki sa Diyos yun. Imagine niyo meron ng Diyos na nagkatawang tao para maligtas tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Pero ang dating sa atin ay kailangan kong gawin kasi kulang. Purihin ang Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, gumawa siya ng isang plano upang ibalik tayo sa Kanya sa isang masayang pagsasama. Ano po yung napakagandang planong ginawa ng Diyos na naisakatuparan 2,000 years ago ay yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At after ng 3 araw, muli siyang bumangon at iyon ang ating iniintay ngayon, yung kanyang pagbalik. Upang magkasama-sama tayo sa bagong langit, sa bagong lupa, sa bagong Jerusalem. Pangatlo, ang Diyos ay mananahan kasama ng kanyang mamayan magpakailanman. Ang Diyos ay mananahan kasama ng kanyang mamayan magpakailanman. Verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao, maninirahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila, at siya ang magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha ng kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang pagkakahiwalay natin sa Diyos ay nagsimula noong nagkasala ang unang nilikhang lalaki at babae. Nawala sa sangkatauhan ang banal na kalagayan ng pagkakalikha sa atin. Gayunpaman, itinakda ng Diyos na ibalik ang sangkatauhan sa kabanalan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang pagiging banal kay Kristo ay nangangahulugan na tayo ay may daan patungo sa Diyos. Ganap na naibalik sa Kanya at naligtas mula sa walang hanggang resulta ng kasalanan. Isaalang-alang ang kasaysayan ng sangkatauhan. Dito po talagang pinapakita sa atin na kung tayo ay mamumuhay kay Kristo, ang kabanalan na ating maaasahan o ang ating inaasam ay makakamtan natin. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, hindi dahil sa ating paglilingkod sa Diyos, kundi sa habag at grasya ng Diyos Ama na nasa langit. Nakita niya na talagang wala tayong kakayahan, kahit ano pa ang gawin ho natin, kahit gawin natin every Sunday, 5 a.m. na ho ang worship natin. Hindi ho yan magiging sapat o hindi ho yan sasapat upang ang kabanalan ng Diyos ay sumaatin. Mapangyayari lamang po iyan kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung kanyang pag-ibig na pinagkaloob sa atin, yung habag at grasya ng Diyos. Nakakalungkot lamang, marami sa atin ang hindi natin nauunawaan ang pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Marami tayong mga mahal sa buhay, mga katrabaho, kaklase, kapitbahay, nananatiling hindi maunawaan ang pangako ng Diyos. At ang role natin bilang Kristiyano, ito ay maipamahagi natin. At higit sa lahat, makita sa ating buhay ang mga itinuturo niya sa atin. Sabi nga po, kahit sa ating mga kilos at gawa, malaman at makita kung sino ang naghahari sa atin, kundi ang Panginoong Jesus. Rika po tayo. Sabi nga po sa ating tema ngayong umaga, kabanalang naging ganap.
Yan ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Sa ating paggunita ng Resurrection Day, yan ang ating natanggap. Sabi nga po, may tatlong bagay na ating makikita na ipinanumbalik ng ganap ng Diyos ang kanyang nilikha. Tayo ay ginawang ganap na banal ng Diyos at ang Diyos ay mananahan kasama ang kanyang mamamayan magpakailanman. Ito ang isang bagay na kailangan natin o inaasam-asam ng bawat isa sa atin na makasama natin ng Diyos magpakailanman. Hallelujah. At sa ating pangwakas, sa pahayag 1:5-6, at mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tayo po tumayo, manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita mo at mga aral mo na aming narinig at nabasa at napakinggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala niyo po sa amin kung ano ang ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoon, sa plano niyo na ibalik kami sa inyo mula sa panoong mga unang sandali ng mundong ito. Na ang kasalanan ang siyang naging hadlang kung bakit nawala ang ugnayang ito, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa kahabagan mo po sa bawat isa sa amin, sa pag-ibig na nagpabalik sa amin sa inyo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Patuloy din, Lord, kami na lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, Panginoon, na tinatanggap po namin na wala po kaming magagawa kung kami po ay aasa sa aming kakayahan, kung kami po ay aasa sa aming simbahan, kung kami po ay aasa sa aming pastor, sa aming mga leaders, sa aming mga magulang, sa mga tao na aming inaasahan, kundi sa inyo lamang po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kahabagan mo po sa bawat isa sa amin at patuloy na aming dalangin, Panginoon, sa araw-araw na darating pa sa aming buhay dito sa mundong ibabaw na ito, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong mapagpasalamat at higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba at pusong mapagpatawad, gaya ng pagpapatawad niyo po sa amin sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Sa lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po, Pastor Meg, sa napakagandang mensahe. Para po sa ating tithes and offering, ihanda na po natin ang ating mga kaloob at tayo po'y manalangin. Lord, we thank you for all these blessings sa lahat po, Panginoon, ng mga pinagkakaloob nyo sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga napagkukunan namin, ng aming daily needs. So, Lord, thank you, Jesus, for all this blessings and favors sa patuloy mo pinagkakaloob sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng aming mga trabaho, sa biyaya po, Lord, ng aming mga negosyo, sa biyaya po, Panginoon, ng aming pong mga resources na patuloy niyo pong ibinibigay upang kami po ay makapaghandog sa iyo. Nawa, Lord God, ng aming mga kaloob na ito ay magamit po ng tama at wasto sa iyong mga gawain at marami pa po kaming mabigyan ng mga gawain na mapalaganap ang iyong salita, Panginoon, at marami pa pong makakilala sa mga
pag-aaral na ito. At sa lahat naman po ng mga nananalangin na sila po ay magkaroon ng mga kanilang mapagkukunan, Lord, you are a generous God. You provide all our needs according to your riches and glory. Kaya dalangin namin, Ama, na kayo pong magkaloob ng mga trabaho, O Lord, sa amin pong sa mga aming mga brethren na nananalangin po sa lahat po ng kanilang mga negosyo na kanilang itatayo. I-bless niyo po ito, Lord God, 1,000-folds, 100-folds, Lord God, na kami po ay makapagbigay sa iyo ng papuri at pagsamba sa mga handog na ito. Kaya naman, Lord God, turuan niyo po kami na maging good steward sa lahat po ng mga biyayang ito at maibigay po namin ng tama ang aming mga kaloob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Tayo po yung magkaloob sa Diyos. More than I could hope or dream of, you have put a favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it, and so much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it, and so much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're 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 more than enough for me. So blessed, I can't contain it, and so much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough for me. Sige po, para po sa ating greetings ng mga may birthday. Sa April 2 po, si Sister Linda Soriano. Happy birthday po. At ka-birthday niya po si Brother Sean Gabriel Felipe. Sa April 5 naman po, Sister Erica Duave. At ka-birthday niya rin po si Brother Apollo De La Rosa. Paulo. Si Paulo pala to. Ba't Apollo? Paulo, kung nanonood ka, it was a mistake. Okay? Kinorek namin. Sige po, pag-pray po natin ang ating mga kapatiran, nagdiriwang na kanila karoon. Ay, sige po, dito po sa harap, pwede po kayo dito para po pag-pray po namin kayo. Hallelujah. Sige po, pag-pray po natin ang ating kapatiran. Heavenly Father God, we thank you and we praise you sa buhay po ng aming mga kapatid na ito na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Salamat po, Lord, sa panibagong taon na iharagdag niyo po sa kanilang buhay. Dalangin namin, Ama, na punuin niyo po ng pagpapala ang kanilang buhay, pagpapalang spiritual, pagpapala ng physical, pagpapala po ng mga pinansyal, upang magamit pa po ng sila ng gusto sa iyong mga gawain.
Thank you, Lord God, for their labor in you will never be in vain. Salamat po sa lahat ng kanilang pagpapagal. Salamat po, Lord, sa kanilang buhay na nagiging blessing po sa aming pong kapatiran. Maraming salamat po, O Lord. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy birthday po sa inyo. Sige po, para po sa ating mga announcements. So, every Wednesday po yan ang ating Bible study, 7 o'clock p.m. through our Facebook page. And our prayer meeting naman po, so we have every day, 5 a.m. to 6 a.m. At meron po tayong every Friday, Saturday and Monday, 8 o'clock p.m. to 9 p.m. So, para po next week, that's our first Sunday po, April 7. So, ito po yung mga element bearers. So, please take note po ang inyong mga assignment for next Sunday. And also for the following assignments din po for next week, presider, prayer for the tithes and offering, and also the flower bringer po. Sige po, kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Archie for our closing and benediction. Purihin po, Panginoong Diyos. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang pagpapala, ang basbas at ang gabay ng ating Ama. Sige po, tayo po lahat ay umuko. Maligayang araw ng pagkabuhay, Panginoong Jesucristo, at patuloy na nagpapasalamat kami sapagkat ang biyaya, patnubay, gabay, lalo tigit ang pag-ibig at kaligtasan ay tinamasa po ng lahat ng inyong mga lingkod. Sa umaga po na ito, patuloy na pinapasalamatan namin ang lahat po ng aming mga pagsasalusaluhan, maging kalakasan po ng aming mga katawan at patuloy na i-bless nyo po ang mga naging daluyan ng lahat po ng mga pagpapala na ito. Sa lahat po ng mga makakapakinig po ng mga mensahe na ito, i-touch nyo po ang heart nila na maging matabang lupa po, lalo na po mamaya na ito po ay mapapakinggan na patuloy ito, Panginoong Diyos, ay mag-multiply po, maka-100 beses po sa lahat ng mga tatanggap ng iyong salita. Sa lahat po, Panginoong Ama, ng inyo pong paglilinis sa amin, maraming salamat. What you did in the cross of Calvary 2,000 years ago, Panginoon, will forever remain in our hearts, in our minds, in our soul. Dahil ikaw, Panginoon, nagbigay ng kaligtasan na ito, ikaw ang pinanggagalingan ng karunungan, ikaw po ang pinanggagalingan ng aming kalakasan. At sa umagang ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, lalo na po sa pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko, Ama, ang lahat ng iyong mga hinirang at ang lahat ng hihirangin mo pa, Panginoon, sa iba't ibang bahagi ng mundong ito. At gayon din naman, Panginoong Ama, gaya ng binitawan po ni Moses, doon po sa aklat ng Bilang, 6:24 hanggang 26, binibitawan ko po ang mga pagpapalang ito sa lahat ng mga kapatiran. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At kung paano binitawan ni Haring David ang mga katagang ito, Panginoong Ama, doon po sa aklat ng Awit 23:6, binibitawan ko po sa lahat ng mga kapatid ang mga pagpapalang ito. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo pong lahat ay umawit para po sa ating pagtatapos. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Oh, oh, oh,
This is the day you made, and your mercies are new, your promise is true. This is the day you made, I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, the sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, and with everything I will praise. So my heart will sing. You are good, and with everything I will praise. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ang bawat isa. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Oh, oh, so my heart will sing. Meron po tayong breakfast. Punta lang po tayo sa conference room. I will praise, so my heart will sing. You are good, and with everything I will praise. Meron po tayong breakfast. Punta